So, Ginebra tsaka Converge. So, anong makikita natin sa game na to? Yung, although, dapat dahil nanalo yung Converge last game, magtutuloy ngayon. Pero, kung may winning streak yung Converge, ay nakapanalo yung Converge, nakapanalo din yung Ginebra. So, it's very evident na hindi nila kayang kontrolin yung inside game ni Christian Steinhardinger at saka ni Japet. Yun na yun, yung frontline ng Ginebra yun dahil si Christian Steinhardinger yung best player. So, yun yung dapat natin makita. No? Kailangan consistent yung defense. Kasi hindi mo naman makokontrol si Christian Steinhardinger at saka si Japet. Hindi mo makokontrol yung frontline. So, sinong dapat mong kontrolin? Yung shooters, yung mga guards. Kasi kung hindi mo mahinto si Christian Steinhardinger and Japet, pwede mo namang hintuin yung guards. Maraming guards yung Converge. Pati yung kanilang small forward position na si Ralco. Si Ralco yung starting starting small forward niya. We all know Jamie Malonzo is injured. So, yun. Hindi mo ma-stop lahat, pero dapat stop anything na pwede mong stop with respect to your roster. Yung perimeter, yung backcourt. Kung hindi mo mahinto yung frontline, yung backcourt, baka pwede mong stop. Stop mo si Scottie, stop mo si Maverick Amnesi na hindi nangyari. Kasi bakit umuulan ng 3 points? Yung opensa nila is clicking. Tapos yung inside game pa ni Steinhardinger maganda. So, paano mo tatalunin yung Ginebra kung hindi ka de-defensa? Yun yung sinasabi. Kung hindi mo ma-stop yung frontline, stopin mo yung backcourt. Kung hindi mo ma-stop yung backcourt, stop mo yung frontline. So, alin doon yung pipiliin mo? Baka pick your poison game. It's obvious, hindi naman nila kayang hintuin si Christian Steinhardinger with Japet. So, sino dapat yung stop nila? Yung guards na hindi nangyari. So, yun lang po.